most needed update for G-Credit conversion to cash. At alam ko guys, inaabangan nyo lahat ito. Sa last video ko po, ng conversion ko ng G-Credit to cash via Union Digital Bank and then via coins.ph app. So working pa that time. Actually guys, 2 weeks ago lang ata yon. And then few days lang po, no, marami na nag-i-info sa akin regarding po sa conversion na medyo nagkakaroon ng error at hindi nagiging successful. Well, before I start, disclaimer lang po, no, ang video na ito is for informational and educational purposes lang. Anything that I mention in this video po are not sponsored and only based on my personal experience only. Guys, kaya po natin nako-convert si G-Credit to cash through DragonPay po. Si DragonPay po, FYI, legally po, nag-a-accept po siya ng G-Credit. So, doon po natin siya pinapadaan. Kaya nagtatry tayo na if ever working siya, which is, kaya nga nagagawa natin siyang i-convert to cash, diba? Kasi meron pong process po na pwede po siyang gawin. At ginawa ko yon sa personal kong account, which is nag-work siya. Pero nga kasi, time to time, ayaw din po ni G-Credit ng ganito. Kasi alam naman po natin na pinaka-function niya po is payment method talaga. Privilege lang talaga na may nag-a-accept naman. Walang tanong dito, si G-Credit ba is naka-cash out pa? So, ito yung most needed update ko nga po sa inyo. So, for you to have an idea po, na feature ko na rin naman to ng paulit-ulit po itong si G-Credit cash conversion po. So, preview lang, nag-convert na tayo via CIMB Bank, which is, guys, hindi na rin siya working ngayon. So, na-update ko na rin kayo dyan few weeks ago. Meron ding way to convert G-Credit to cash via own bank naman, which is hindi rin po nagtagal yon. Hindi na rin tayo nakakapag-convert doon. Whereas, may way pa din naman, which is through Union Digital Bank or UD Bank, which is na-share ko naman po sa inyo yon na working pa yon si Union Digital Bank. Well, eto na nga, I tried kasi ang daming nagre-report sa akin, ang daming nag-i-info sa akin na bakit hindi na working, ano daw update. So, sinubukan ko kasi nagbayad po ako ng aking G-Credit po. So, every first of the month, yun kasi yung pinaka-billing na may billing na ako sa G-Credit. So, binayaran ko siya and then of course, may credit limit ulit tayo dyan. So, tinry ko po siya sa Union Digital Bank, which is guys, confirm nang i-error siya. Nang i-error po yung transaction po natin. Inulit-ulit ko siya at hindi po talaga, hindi siya working. So ngayon po, no, inantay ko lang din naman po itong info po sa akin, no, kasi nag-email po sa akin si DragonPay. At nakalagay nga po dito na please be advised that Union Digital has requested this transaction to be voided. So binyo ko yung link ng ginawa ko dahil ito nga, yung sabi ko, ito nga yung transaction ko po sa UD Bank kasi gusto ko nga pong i-cash in doon yung aking G-Credit. Nagtry ako ng 100 pesos lang kasi doon. Kasi sabi nga iba hindi daw working. Kaya nakalagay dito 125 pesos lang and then status voided siya. So yes, confirm po na hindi na po nag-a-accept po si Union Digital Bank or si UD Bank po kapag nagko-convert po tayo from G-Credit na ipapadaan nga po natin yung cash in natin doon sa Union Digital Bank app. Napakalinaw naman po ng email or yung gusto nilang iparating po sa atin. Kaya po binu-void na po nila lahat ng transaction. Well, dahil hindi na nga pwede si Union Digital Bank, wala na po akong ibang choice kundi via coins.ph app. So, sinubukan ko siya kasi sabi ng iba, may nagsabi na rin kasi sa akin, hindi na daw working din. So, sinubukan ko siya, guys. And gladly naman, working pa din naman siya. So, hindi ko alam ha kung magbabago itong si coins.ph app. Kasi so far naman, sa kanilang lahat, itong si coins.ph app, yung hindi masyadong mahigpit sa conversion. Kasi ito din po yung isa sa pinaka-OG po na pinagko-convertan ko talaga. Ang kasabahan niya dati, yung bagong-bago pa lang, CIMB Bank. Ngayon, parang siya na lang yung natitira, no? Kasi so far, working pa po siya sa akin as of now. And then meron po mga nagko-comment pala dito or nagre-reply pala dun sa post ko na yun. Yun nga, sabi nila hindi na daw working si UD Bank. And then meron na nga na na-debit na, no, nabawasan yung G-Credit nila pero hindi pumasok sa Union Digital Bank. Pero meron din naman pong nag-inform po sa akin na na-refund naman daw po yun. Bumabalik naman daw po. Kasi nga, di ba, medyo nagkakaroon siya ng issue about this transaction. Don't worry, babalik naman po yun. Kung na-debit po kayo, babalik po yun as long as tama po yung inyong transaction na ginawa ha, yung reference number, yung mga details po, tama po yun. Para kahit paano, may ilalaban tayo, di ba? Kasi may viewer po tayo nagsabi dito sa akin po, bumalik na sa G-Credit ko. Itawag lang daw yan sa CS and then sobrang tagal na, baka naka-float na yung money nyo. Yun yung sinasabi niya dito ha. Kaya sabi ko sa in time nag-update ako, kaya magbasa-basa din kayo ha, kasi sa mga videos ko, nag-update talaga ako niyan. Minsan sa comment, minsan sa post. And then meron dito yung viewers dito na just today lang po, is working pa din naman daw si Coins daw po. So okay pa din, no? Kahit pa paano, meron pa rin talaga tayong choice. Well, tips ko lang sa inyo guys, no? In case nagdadalawang isip kayo, kasi alam ko naman, gusto nyo talaga yan i-convert si G-Credit to cash. So I advise po, mag-start
mag-start lang po kayong mag-convert muna ng maliit na amount like 100 pesos. Try nyo lang muna. Baka mamaya kasi ma-debit na yung Gcredit nyo tsaka hindi siya pumasok. Nangyayari siya. Kaya ako talaga, bago ako mag-cash in or mag-convert po in any platform po, no, nagtatry ako ng maliit na halaga. Para kahit pa paano hindi siya masyadong masakit kung sakaling makain yung pera ko or hindi siya successful na debit sa account ko. Kahit pa paano, hindi siya masyadong masakit, diba? Kaya I advise, try nyo lang muna kahit 100 pesos. Do alam ko, may charge nga naman siya talaga na aabot na up to 35 pesos per transaction. So, sayang din naman sana, no? Pero kasi, since kasi unsuccessful po yung mga transaction po, yun yung ma-advise ko sa inyo kung gusto nyo pa din i-go or i-try po, magpa-convert po. So, try nyo muna sa maliit na halaga. Kung working, di mas maganda, diba? Kung not working, at least alam nyo na rin. Well, lastly guys, no, at least meron na tayong heads up dito kay Gcredit conversion to cash na medyo shaky po siya ngayon. At alam po guys, may possibility po na mawawala na talaga tayo ng way to convert dito. Kaya for me po, no, if may Gcredit offer po kayo, so siguro gamitin nyo na lang siya as payment method po. Kasi ganun din naman, kung ika-cash out nyo siya, ipapambili nyo rin ng food, medicine, or etc. So ganun din naman, ipapambili nyo rin naman pala. So gamitin nyo na lang si Gcredit as payment method. Kasi halos lahat naman po natanggap ng Gcredit, lalo sa supermarket, drugstore, convenience store, sa mga super malls, no, lalo na sa department stores. So nag-a-accept po sila niyan. Don't worry guys, kasi ilang beses ko na rin ginawa yan. Lalo na sa mga fast food, nag-a-accept po sila niyan. Sa mga dine-in, nag-a-accept po sila niyan. Kaya guys, ganun na lang po yung gawin nyo. Kasi yun naman talaga yung function po, primarily po, ni Gcredit po. Hindi kasi siya katulad kay Maya Credit na meron talagang way to transfer directly from Maya Credit to our Gcash account or to our Maya account. Meron ganun si Maya Credit. Whereas, itong si Gcredit, hindi po siya ganun. Pinapadaan pa natin siya sa other payment channels like mga Dragon Pay po, no, kung saan legally nag-a-accept ng Gcredit. So, may mga ganung way siya. Matrabaho siya. Actually, to convert it good as cash. Kaya sabi ko sa inyo, again, siguro gamitin nyo na lang si Gcredit as payment method. Actually, may tutorial ako niyan on how I did it, kung paano gamitin si Gcredit bilang pambayad. Kasi believe me, tumatanggap na halos lahat ng store ngayon ng Gcredit as payment method, katulad ni Ggives. Well, kung napapansin nyo rin, dahil itong last quarter of the year, medyo naghihigpit na po yung mga customer service or management po ng mga pinapadaan po nating channels po dito sa Gcredit kung gusto natin siya i-convert to cash. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag na kayong mag-rely, no? But anyways guys, don't worry, palagi naman tayong mag-a-update in case merong changes or if ever merong improvement or what. So, i-a-update ko kayo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click nyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!